Hello, good day, good evening mga kasubscribe ko sa YouTube. Kung saan kayo dyan, kanig ko sa early negosyante. As of today, August 28, I reveal for my business na medyo galing po sa pagbamagsak at ito naman ay kailangan tayong maghanap ng paraan at ito ay unti-unti tayong bumabangon kahit paano para po ay ano kayo kahit konting idea at kailangan po natin i-ano natin yung pera kung saan na pupunta at ipag-love ko may konting negosyo. Yung negosyo ko naman is yan ito. Mga juices at mga sigarilyo at mga mga ano uh, pang cash in cash out yun lang po at may konting stocks yung stocks na pwede i-wholesale sa partner ko sa misis ko. So this time i-reveal po natin meron pong ano sa akin yung negosyo ko is meron po akong apat na savings sa bangko sa dalawang institusyon. So 7 lahat yung seven lahat yung active na savings at kasama yung mga tatlong ito yung ano ko savings everyday na kinukuha galing sa kitaan. Ito naman ay kunting ano lang savings na 35, 45 at saka 75 ay araw-araw ko to siyang dineposit pero minsan nagamit ko sila yung tools ko na tumutulong sa negosyo ko kung kailangan ko ng extra money na pangbayad sa stocks or sa savings. Dito ko yung kinukuha. Pero may yung cash flow ko hindi ko siya ginagawa. So kailangan natin consistent, continue yung pagsisave kahit maliit man lang. Meron akong savings na monthly, meron din kong savings na weekly doon sa bangko. Saka hindi bank. Saka quote kasi yun eh. At saka saka banking online bank, apat sila at yan po. I-review natin yung sa start of August 20 yung 15k yung ang cash flow ko sa August 2026 kung hindi minsan dyan ako start off ng 15k. So kung lumampas siya okay, pag bumagsak siya ibig sabihin nun hindi siya bumagsak, inano yung cash flow na ito, inano yung stock bibili. Ito yung savings ko talaga na hindi magagalaw ko lang in time na kailangan ko ng pera or either ni-withdraw ko pero hindi ko sila talaga i-withdraw. So dalawa yung stable na cash ko at saka yung sa savings saka yung cash flow ko. So start na siya ng August 20. Yung August 20 talagang ni-monitor ko is 15,000. So meron akong savings na 28,557. So sa August 20 is umabot siya ng 43,557. Hindi pa kasama yung stock na nandito sa akin sa labas. August 21 is 15,300 yung cash flow. Tapos yung savings naman ay naging 28,632. So 43,932. So ibig sabihin yung dalawang araw is tumaas sila. So August 22, 14,200 plus 28, so naging 42,907. Ibig sabihin no, bumaba yung ditong araw kasi ko yung may binila akong stocks o bayaran. Alam ko kasi meron ako din akong bayaran every end of the month. Dun sa may bayaran ako na almost 3 plus. Every month talaga yan. So talagang yung 15,000 na yan, kailangan talagang hindi siya kung umakyat sa umakyat, ibig sabihin yun, nabinta ako ng stocks na stock live ko dito. Na on hand na stocks.
So yung 23 naging 20,300 plus 28 naging 49,000 siya. Ibig sabihin nun, bakit siya naging 20,000? Kasi yung stock ko na dyan sa labas, buy box, nabili ni Mrs. Ano yan, wholesale. So ngayon, naging 20,000 siya. So naging 49,000 siya. So August 24, 21,000, 28 naging 50,000. So sa August 25, 23,000 plus 29 yung savings naging 53,000. So hanggang nag-August 26, 23,000 naging 30,000 siya yung ko savings at naging 53,000 lahat. So hanggang nasa August 27 naging 25,000 siya. Lalong tumaas siya. Naging 55,000. So nung 28 today naging siya 23,000. Kasi may stock akong dumating na nabili ni grocery, kaya po naging ang from 55 naging 53,000. Yun po. So reveal natin sa last of 28 na ang pera ko na ay naging 53,995. Ang cash flow 23,838 at sa savings naman is 30,157. Ito ang binabantayan ko na talaga aakit pataas ng pataas, diba? From 28 hanggang siya ay naging 29 hanggang naging siya tumataas siya. So yun, ito yung consistent na pag-iipon ko. At itong tatlo ang minsan katulad bukas mabayaran akong monthly. So dito naman kinuha ko siya ng 200, naman sa kabila 200. So 200, so 600 lahat. So may bayaran akong almost 4,000. So yung 600 naman madagdagan ko yung savings. Ako po yun sa monthly yun. So bagas titingnan natin yung magkano na yung ko. Pag ito yung ipakita ko kung saan yung pera. Ito yung pera sa savings ko. Ayan, almost 6,000 siya. Ito naman yung isa, almost 17,000 or 16 at malapit siya mag 17,000. Ito yung weekly ko. Start up pa lang ako sa week kasi medyo ko dito sa itong institution na to, medyo na yung ko record. So nag-umpisa ako ng 800 kasama yung 600. So 1,400 sila. So ito yung pinapaikot ko sa cash in, cash out, sa stocks na pwedeng natin yun ako ito kasi almost 9,000 na ito. Cash in, cash out lang ang natitira. So di ko kasi yung Gcash ko naman ay meron ding laman para cash in. Ito po pangbayad na po, ready po bukas ang bayaran na yan. Simple lang buhay. Simpleng buhay pero tiyaga at kailangan natin magwaay sa negosyo. Kahit po ako ay walang konti lang stocks, sinisave ko talaga yung pera kasi alam ko bumagsak ako at inisip ko na inipanood ako ng mga financial institution na sa YouTube ay talagang lalo ko sila na-amaze ako. So ginawa ko yung matagal ako nag-start ng savings noong April, March hanggang at nung talagang yung pera ko lahat nun is almost mag 20 magti 30,000 at ngayon sa ilang buwan August na yun naging 53,000 siya. Yan na po.
sana kayo po ay kung nagnegosyo kayo, kailangan magtabag kayo ng konti at talagang kahit po ito magkano yung ano ko, ilagay dito 35, ito 45, ito 75. Yan po, at saka sa online meron akong 75, yung apat na banking everyday 75 siya, pero i-alternate ko sa apat na bangko, at least konti pa paano meron tayong makikita na savings at iba pa yung stocks. Kaya yan po, salamat po, at sana po ay ma-inspired po kayo sa negosyong maliliit. Babuan, have a nice day. Good night. So mag-follow kayo sa YouTube channel ko para everyday i-report ko yung magkano yung ano ko, yung kita ko, at saka titingnan natin ko hanggang December ito ba ay aakyat talaga o babagsak. Babu and have